Mapagpalang araw mga kababayan, nag-anunsyo po ang Pag-asa na mataas pa rin ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na kanilang binabantayan. Ayon po sa Pag-asa, sa kasalukuyan ang low pressure area ay nasa West Philippine Sea na po. Subalit ito po ay muling lumalakas at posible maging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Kaya pinag-iingat po ng Pag-asa ang ating mga kababayan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na po ang Palawan, dahil posible pong maramdaman at magpapaulan sa mga nasabing lugar. Kaya lagi pong paalaala ng Pag-asa sa ating lahat mga kababayan, lagi po tayong maging alerto sa banta ng baha o di naman sa pagguho ng lupa tuwing magkakaroon po ng malalakas na ulan. Samantala, meron pong namumuong cloud cluster na papalapit sa Visayas. Wala pa naman pong inilalabas ng Pag-asa kung ito po ba ay banta ng bagong low pressure area sa ating bansa. Pero meron man o wala pa pong inaanunsyo ang Pag-asa, lagi po tayong maghanda mga kababayan sa mga paparating na sama ng panahon sa ating bansa. Narito po ang mabilisang ulat panahon mga kababayan, kaugnay po ito sa low pressure area na posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Mula po ito sa Weather Bureau ng Pag-asa. Huli nating namataan, nasa layong 85 km northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ito pa rin yung low pressure area na ilang araw na nating minomonitor at patuloy din natin ina-expect o inaasahan ang epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Asahan pa rin natin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gayun din, mas maliit yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Dito naman sa ating minomonitor na low pressure area, base sa mga pinakahuling datos natin, posible pa rin itong maging bagyo, posible bukas o sa mga susunod na araw. At ang nakikita nating senaryo, ito ay kikilos pa kanluran, papalayo sa kalupaan ng ating bansa at posibleng lumabas din ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magmo-monitor dito sa Pag-asa sa potential nga na maging bagyo na low pressure area na sa West Philippine Sea. At muli po, kung maging bagyo man ito, tatawagin natin itong bagyong Auring kapag nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility kapag ito ay nabuo. At patuloy rin pagmomonitor natin sa magiging epekto nito sa habagat na maaari nga magdala ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, makikita natin wala tayong iba pang minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So lagi po tayo mag-update, particular na nga dito sa low pressure area na ating minomonitor na nasa West Philippine Sea na sa ngayon. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise mga kabayan.